heart to heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, gusto ko lamang i-share yung kwento o pinagdadaanan ko sa aking mga in-laws. Kasi Mama Colleen, hindi po kami in good terms. Oh, no. Kumbaga nagkakausap po kami, pero hindi talaga as in close na matatawag. Yung mararamdaman mo talaga na ayaw nila sa'yo, lalo na po yung mother ng partner ko. Mama Colleen, nung bago pa lang kami ng partner ko, pinakilala po niya ako sa parents niya. Kung tutuusin sa father niya po, okay naman. Parang wala namang problema. Kaso po, yung mother po niya, ramdam na ramdam ko po na ayaw niya sa akin. Oh, no. Kasi po, kapag ka nagmamano ako, iniiwasan niya po. Or parang umiiwas po siya. Kapag ka kinakausap niya yung parents ko, parang kinukumbinsi pa niya yung magulang ko na paghiwalayin kami ng anak nila. Ayaw nila ako papuntahin sa bahay nila. May eksena pa nga po na magkakabit daw sila ng CCTV. Sabi, for security purposes daw. Pero ang pagkakaalam ko, para lang talaga makita nila kung pumupunta ba ako sa bahay nila. Oh, no. Fast forward, after 3 years of being together as boyfriend-girlfriend, I got pregnant. Mama Colleen, meron po akong PCOS. So nagulat ako kasi hindi talaga expected na mabubuntis ako ng partner ko. 1 year na lang gagraduate na sana ako. Opo, alam ko po, very irresponsible kami noong mga panahon na yon. I am just 19 years old that time at yung partner ko naman ay 23 pa lang. So my partner and my mom decided na sabihin na po sa magulang ng partner ko na ako po ay nagdadalang tao na. Hindi na po nila ako sinama kasi baka daw ma-stress ang pagbubuntis ko. Hanggang sa nung nalaman ng parents po ng partner ko, syempre ang naging reaksyon, na-disappoint sila. Oh, no. At nagalit. Pero nasaktan ako when they said na nasira ang kinabukasan ng anak namin dahil sa'yo. Oh, no. At madami pa kaming nakaplano para sa kanya. Yun yung mga binitawang salita ng nanay ng partner ko. Umuwi na sila noon sa bahay namin kasi hindi daw po talaga tumitigil yung mother niya na magsalita ng hindi magaganda. Kaya umuwi na lamang po sila. Baon-baon ang masamang balita. So fast forward, nag-stop kami. Yung partner ko nagtrabaho, pero hindi talaga ako nakakapunta pa sa kanila hanggang 8 or 9 na buwan na po ang aking dinadala. Tsaka lang ako nakatapak sa kanilang pamamahay. My partner and I, nakatira po kami sa parents ko at tanggap na tanggap po siya ng aking mga magulang. Pamilya ko lang po ang laging tumutulong sa amin. As in lahat ng gamit, lalo na po sa ospital. Lagi sila nagre-request na bakit hindi daw sa magandang hospital ako dalhin. Gusto nila i-transfer kami doon. Sabi naman namin, wala din naman kaming budget for that. Kaya sa saktong ospital lang po ako nadadala.
Then nag 3 years old na po ang anak ko and my partner and I ay may mga trabaho na. So nagdesisyon na po kami na bumukod. Kukuha kami ng apartment para kahit papaano, magkaroon po kami ng privacy. Gusto ko din naman na kami lang ng partner ko ang nasusunod sa bahay, pati na rin sa pagdedesisyon para sa aming anak. So my parents supported our decision, but his parents got mad. Nagalit sa anak nila bakit kami nag-decide bumukod nang hindi man lang daw sinasabi sa kanila. Oh, no. Hindi pa kami nakakakuha ng lilipatan that time. Ang gusto nila, dun kami sa kanila lumipat. But to be honest, Mama Colleen, I don't want that. Hindi ko gusto yung idea na yon. So hindi kami natuloy kasi yung parents niya ay nagagalit. Ako na daw ang nasusunod at hindi sila. Nabe-brainwash na daw namin ang anak nila. Then after 1 year, nag-decide na talaga kami na kumuha ng apartment nang hindi namin sinasabi sa kanila. My partner agrees with me. Kahit yung parents ko, FYI, never nakialam yung family ko sa amin. Kaya super thankful ako sa mga sisters and brothers ko. Then nalaman nila na lumipat na nga kami. His parents got mad. Sinusunod na daw ako ng anak nila. Wala na daw ba silang karapatan na maging magulang? Magulang daw sila. Every time na may ibibigay sila sa akin, even the smallest thing, Mama Colleen, sinusumbat nila. Kapag nagagalit sila. Katulad ng kapag hindi nakapunta yung anak nila sa kanila or any occasion dahil sa trabaho, nagagalit sila dahil hindi ko daw pinapayagan. Kapag daw sinabi nila na papuntahin ko yung anak nila, papuntahin ko daw agad, walang tanong-tanong na kung bakit. Yung partner ko naman po ang minsan na ayaw pumunta. Tinatanong ko pa nga yung partner ko, bakit? Wala namang binibigay na rason yung partner ko. Basta ayaw lang daw niya pumunta. Then nung nabasa ko sa phone, ang daming sinasabi about sa anak ko. Bakit daw ganito kinakain? Bakit daw ganyang daw oras matulog? Anong oras ba daw yung gising ng anak ko? Bakit dun daw sa doktor namin dinala? Etc. etc. Isang araw po yung partner ko nagsabi sa akin, nagagalit ang partner ko sa parents niya. Wag na daw namin puntahan or kausapin. But ayoko ng ganon, Mama Colleen. Kasi bilang magulang na rin ako, alam ko yung pakiramdam. At sabi ko sa partner ko, magulang mo pa rin yun. Gusto ko sana na maayos kami. Pero ang gusto kasi nila, sila ang nasusunod. Mama Colleen, ano ba ang dapat gawin? Hindi ko na po alam. Any advice? Itago nyo na lang po ako sa pangalang Queenie. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ang hirap nung gano'n, no? Yung feeling na parang you and me against the world, or yung gusto mo maging okay ka sa biyenan mo pero kahit anong gawin mo ayaw nila. Yung una nakibagay ka, pilit kang nakikibagay pero pilit kang isinusuka. Yung tipong pinipilit mo, ikaw pa ang nasasaktan. Maganda naman yung hangarin mo, Queenie. Lahat naman tayo gusto natin, wala tayong problema sa biyenan natin. Lahat tayo gusto natin, alam mo yun, yung okay lang, yung walang problema. Yung parang we are living in a fairy tale. Pero yun talaga yung katotohanan, be. Ang buhay minsan, ang daming spice,
And yan ang rason kaya nagiging exciting ang buhay natin. Pero siguro, Queenie, never get tired of praying and reaching out sa mga magulang ng partner mo. Sa ngayon, what can you do? Ano pwede mong gawin? Siguro yung mga simple gestures na magpadala ka ng pagkain sa kanila, magpadala ka ng something sa kanila, magpag-grab ka, ganun. O kung ayaw mong magpakita ng personal kasi baka matampal ka na wala sa oras. Yun yung mahirap eh. Yung parang gusto mo silang lapitan, gusto mo silang lambingin, kaya lang baka bigla kang buhusan ng tubig. Yung hindi mo alam kung paano ka magre-reach out kasi medyo nauunahan ka ng takot na baka pag pumunta ako, baka saktan ako, o diba? Yung tipong aladrama, you're nothing but trying hard. Copycat sa may buhos ng tubig sa mukha. Yun yung mga kinakatakot mo na naiintindihan ko kung bakit parang nag-hold back ka. Diba? Pero siguro, ang maganda ngayon, meron ng mga delivery rider na pwede mong gawin, magpag-grab ka. Ipa-deliver mo right at their doorstep, magpa-Shopee, Lazada ka. Although baka mamaya makarinig ka naman ng, ano to? Bakit mo kami pinadalhan? Baka mamaya may lason pa to. May mga ganyan, napaka-ungrateful. Pero at least, gawin mo yon out of love. Gawin mo yon kahit sabihin pa natin na paulit-ulit silang may sabihin na hindi maganda sa'yo. Maging mabuti ka pa rin kahit patuloy kang binabato ng bato. Batuhin mo pa rin ng tinapay. Samahan mo ng palaman para mas bungga. Ganun na lang. Kasi ikaw na rin naman ang nagsabi, after all, na pagiging hindi nila magandang pakikitungo sa'yo. After all, ng mga disagreements nila sa'yo, magulang pa rin yan ng partner mo na dapat pa rin irespeto. Ngayon, hindi pa rin nila matanggap. Siguro, na-frustrate lang talaga sila kasi bilang magulang, ikaw magulang ka na rin, you will understand also na they just want the best for their child. Yun nga lang, naging OA lang sila. Kasi una sa lahat, hindi ka naman mabubuntis mag-isa lang. Ano to? Oo, kumbaga kaya ka nabuntis, kasalanan din ng partner mo. 'Di ba? Ginusto rin ng partner mo. So, hindi pwedeng sisihin nila na nasira ang pangarap namin sa anak namin, marami pa kaming pangarap sa anak namin. Bakit? Mabubuo ba yung batang yan na ikaw lang mag-isa? Bakit ikaw yung sisisihin? Hindi ba yung anak nila yung pumatong sa'yo? Tigilan nila ako. So, again, nandun na tayo na naging magulang lang sila. Meron silang pangarap para sa anak nila. May plano sila para sa anak nila. Kaya lang yung anak nila may ginustong iba, wala na talaga silang magagawa doon. Ngayon yun na lang, continue reaching out, simple gestures will do. Kung halimbawa ibalik nila sa'yo palagi yung mga pinapadala mo, that is okay. As long as you're doing good, as long as you're trying. Sabi nga, try and try until you die. Hoy, hindi! Try and try, ganun lang, parang buhay. Try and try until you succeed. Ganun na lang yung maging motto mo sa buhay sa magulang ng partner mo. Hindi mo man makuha yung loob ngayon. Hopefully, dumating yung panahon na lumambot yung puso nila at maging okay ang lahat. The good news is, well-supported ka ng family mo. And the good news is, ang partner mo, hindi ka iniiwan sa kabila ng mga nangyayari. Yun ang pinakamagandang balita dito. Na hindi mo nasosolo yung problema kasi your family understands and your partner supported you and understand very much. To the point nga, di ba, na yung partner mo yung sumusuko sa magulang niya. Hindi natin alam ano pa yung internal issues niya with his family. Pero hayaan mo na lang siguro si partner. Intindihin mo muna si partner. But never get tired of reminding your partner, tama yung ginawa mo, na sabihin sa partner mo na gusto mo maayos ang lahat. Sabihin sa partner mo na irespeto mo pa rin ang magulang mo kahit hindi ako nire-respeto ng magulang mo, okay yan. Ikaw na lang ang maging good ship sa pamilyang ito. Eventually, your hard work, eventually, yung pagiging mabuti mo, ibabalik din ni Lord yan sa tamang panahon.
Ganun talaga eh. We cannot please everybody. We can try, oo, pero sometimes kapag hindi talaga umubra, sabi nga, time will only heal all wounds. Time na ang makapagsasabi kung kailan nga ba yun. So antayin na lang tayo. Ito rin yun, may mga bagay na hindi natin maipipilit kasi lalo lang tayong masasaktan. So just continue praying. Huwag kang magtanim ng galit. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Just continue praying that hopefully everything will be okay sa tamang panahon. Ka-winner! This is the story of Queenie. Are you in the same situation katulad ni Queenie? Makisawsaw na po, anong masasabi mo kay Queenie? Nalampasan mo na ba ito? Naranasan mo at napagtagumpayan mo, naging okay kayo? Ano yung tip ninyo for Queenie? Speak from your heart. Text lang po sa 0977-7,915 or mag-voice message, i-chat mo ko sa DJ Mama Colleen. Colleen. Mama mo, Colleen. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang pakikinggan namin. Ito ang programa mo, ang programang May Puso dito sa Win Radio. This is Heart to Heart with Mama Colleen.